Napapailing na lang ako. Buti pa ang ibang tao nagmamalasakit sa amin. Ang mga magulang ng asawa ko, pilit kaming sinisira at pinaglalayo. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Graduating ka na. Huwag mong hayaang masira ng ibang tao ang pinaghirapan mo. Dagdag pa niya bago siya tuluyang makalayo sa akin. Ginawa ko naman ang dapat kong gawin dahil bumibigat na din ang talukap ng aking mga mata. Wala naman ako naging tulog kagabi. Sino ba naman makakatulog kung puno ng katanungan at pag-aalala ang puso at isipan mo? Idagdag pa ang init at sikip ng kulungan na wala namang pwedeng higaan. Ang lakas ding maghilik ng ilang preso. Matapos kong malinis ang opisina ko dahil ito ang huli kong nililinis, naglakad na ako palabas ng gym. Gustong gusto ko na matulog kahit ilang oras lang bago pumasok sa eskwela. Hindi naman ako pwedeng mag-absent lalo at kasama ako sa honor. May mga school requirements at projects pa akong dapat tapusin. Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa bahay namin ni Amara. Sanay naman akong lagi nag-iisa dito. Araw-araw na nga akong mag-isa lang na gumagalaw dito pag nasa office na siya. Pero parang ibang-iba ngayon. Parang may kulang na hindi ko mawari. Parang may hinahanap akong hindi ko alam. Umakyat na ako sa hagdanan nang hindi nag-aaksaya pang magluto ng makakain tulad ng nakasanayan ko na. Ang gusto ko na lang, mahiga at ipikit ang aking mga mata at wag na munang mag-isip ng kahit ano. Tumigil ka na sa kaiiyak mo at wala ka na magagawa. Ipapakulong ko talagang hampas lupang lalaking yun at sisiguraduhin kong mabubulok siya sa bilangguan. Mahina pero mariing ani ng papa niya. Kanina pa siya iyak ng iyak. Gusto niyang makita ang anak pero hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Papa, parang awa niyo na. Hayaan niyo na kami ng asawa ko. May anak na kami. Sila na ang pamilya ko. Silang gusto ko makasama hanggang pagtanda ko. Kailangan ako ng anak ko ngayon. Alam niyo namang kulang siya sa buwan. Apo niyo siya. Bakit pinagkakait niyo ang karapatan ko bilang ina ng aking anak? Mahabang wika niyang pagmamakaawa sa ama. Tumigil ka na, Amara, at wala ka nang magagawa. Tama na yung kaiyak mo't baka duguin ka na naman. Mabibinat ka pa. Singhal din ang kanyang ina sa kanya. Mag-aasawa ka rin naman pala. Dun pa sa hindi kayang pakainin ka? Dugtong pa nito. Iayos mo ang sarili mo. Kakausapin namin si Mr. Suarez. Alam mo namang matagal nang may gusto sa'yo yung tao. Alam ko din kahit magkaanak ka na, pakakasalan ka rin nun. Kaya magpagaling ka agad. Seryosong tura ng papa niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa ng mga magulang ang ipagkasundo siya sa isang lalaki kahit may asawa at anak na siya. Ano bang meron ng lalaking yun at ganoon lang ang pagkagusto ng mga ito sa lalaki? Bukod sa kilala itong negosyante at ilang beses na rin niya itong nakita, wala na siyang alam tungkol dito. Bali-balita din niyang maraming babae ang nalilink dito noon. Pero bakit ipinagpipilitan ng mga magulang niyang ipakasal siya dito? Kasal na siya, may asawa at anak na siyang tao. Paano pa naiisip ng mga magulang na ipakasal pa siya sa iba? Ano bang gusto ng mga magulang niya? Ang kumpanya ba ng lola niya? Dapat ang lola niya kinakausap ng mga ito at hindi siya ang ginigipit. Masakit na ang ulo niya na parang sasabog sa kaiisip kung bakit siya minamanipula ng mga magulang. Dati-rati namang walang pakialam ang mga ito sa kanya kahit anong gawin niya sa buhay. Kaya nga, natuto siyang maging independent dahil mas napapanatag ang loob nila kung wala sa tabi niya ang mga ito. Bukas, ilalabas ka na namin dito. Sa bahay ka na lang magpahinga para mas madali kang gumaling at makalimutan mo ng lahat na nagpapagulo ng isip mo. Doon, walang mga istorbo sa'yo. Hayaan mo ng lalaking yun ang mag-asikaso sa anak niya. Mahabang wika niyang hindi ko lubos maisip na kaya niyang sabihin iyon. Anak ko ang tinutukoy niya. Apo nila. Paano nilang nasasabi ang mga bagay na iyon? Wala ba silang nararamdaman na pagmamahal para sa apo nila? Hilong-hilo na talaga ako sa kaiisip sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Ano na lang sasabihin ng asawa ko nito sa akin? Kinabukasan, maaga pa rin ako nagising tulad ng nakagawian ko na. Pero hungkag pa rin sa akin ang lahat. Hindi pa rin ako makapag-isip ng matino.
Pinasadahan ko na lang ng tingin ang kabuuan ng silid namin at iniisip ko kung saang banda ilalagay ang crib ng baby namin. Kumpleto na kami ng gamit ng anak namin. Buti na lang at nagpilit nang bumili si Amara ng mga gamit ng bata. Binuksan ko pa ang isang cabinet na hindi kalakihan na halos puno ng gamit ng anak namin. Kailangan ko nang bumili ng crib para sa anak namin. Gusto kong kaming dalawang bibili ng crib para sa baby, pero mukhang mapipilitan ako na ako na lang mag-isa dahil sa kalagayan ng asawa ko. Wala na si Carlos, pumunta na ng ospital. Mukhang excited pa sa'yo. Parang siyang tatay. Pagbibigay imporma ni Juancho habang nagwawalis. Kaya nangingiti ako dahil lahat sila'y nag-uunahang puntahan ng aking anak. Hindi na nila ako pinapayagang pumunta ng ospital kagabi dahil sila na daw ang bahala. Hinalungkat ko lahat ng laman ng fridge namin para maghanap ng pwede kong lutuing pagkaing ibabaon para sa asawa ko. Ngayon ko siya dadalhin sa kwarto ng anak namin para makita niya ito. Wag lang ko kontra mga magulang niya. Pakanta-kanta pa ako habang nagluluto dahil alam kong hindi na siya naglilihi at pwede na siyang kumain ng kahit na ano na hindi nababahuan at nasusuka. Nilagang bihas ng baka ang naisipan kong iluto para makahigop siya ng sabaw na mainit. Madalas din ito ang niluluto ko sa kanya noong hindi pa siya buntis dahil isa ito sa mga paborito niyang ulam. Matapos ako makaluto, iginaya ko na ang dadalhin kong pagkain sa ospital para sa asawa ko at nagmamadaling umakyat sa kwarto namin para makaligo na. Ilang minuto lang ang itinagal ko sa banyo dahil excited na ako makita ang mag-ina ko. Binitbit ko na rin ang aking itim na backpack na may lamang 2 makakapal na libro at iba pang gamit ko. Gusto kong magbasa sa libreng oras ko. Agad akong lumabas ng bahay at nagmamadaling tinungo ang elevator. Gamit ang kotse ni Amara na mabilis kong pinaharurot ito patungo ng ospital. Maingiti sa mga labing binaybay ko ang pasilyo patungo sa kwarto ng asawa ko paglabas ko ng elevator at hindi pinapansin ng mga taong nakatingin sa akin. Wala na akong pakialam kung isipin man nilang nababaliw ako dahil ngumingiti akong mag-isa. Bastang alam ko, masaya ako at makakasama ko ng aking mag-ina. Humugot pa ako ng isang malalim na hininga bago ako kumatok sa pinto at binuksan ito. Pero nagtataka pa ako dahil walang tao sa kabilang kama. Ang kama ng asawa ko. Wala ding kobre kama ito. Tanging leather na kulay brown lang ang pinambalot nito. Kaya bumundol na nakabibinging kaba sa aking dibdib. Naistatwa ko sa aking kinatatayuan. Sari-saring emosyon ang naglalaro sa aking isipan. Kuya, lumabas na sila kanina. Nagmamadali nga po sila. Ani ng babae sa kabilang kama na siyang pumukaw ng isipan kong hungkag. Wala akong gustong gawin ngayon kung hindi manakit ng tao. Ibalibag ang mga bitbit kong pagkain at bulaklak para sana sa asawa ko. Nanghihina rin ang aking tuhod sa natuklasan. Iniwan ako ng asawa ko. Iniwan kami ng anak ko. Napaupo na lang ako sa isang monoblock chair sa may tabi ko upang ikalma ang sarili ko. Kung hindi ko lang nakikita yung sanggol na himbing na natutulog, nakalong ng kanyang ama, baka nagsisisigaw na ako dito para ilabas ang sama ng loob ko. Ito palang aabutan ko dito. Ang kanina excitement ko sa tuwa, napalitan ng mapait ng ngiting nakakauyam. Gustong gusto kong itapon na lang ang dala ko pero minabuti ko na lang na iabot sa babaeng bagong panganak ang bulaklak. For you. Anas ko sa kanya. No, not for you. For your baby. Bawi ko dahil tiningnan ako ng masama ng asawa niya. Ibinigay ko na rin ang mga dala kong pagkain. Mukhang galit na galit sa iyo mga magulang ng babae pare. Halos kalad ka rin nilang partner mo palabas nitong kwarto. Saad ng lalaki habang isinasayaw-sayaw niya ang anak. Asawa ko yun. Kasal kami. Pero isinusuka ko ng mga magulang niya. Ang gusto bilyonaryong mapangasawa ng anak nila. Bali wala kong usal. Ipaglaban mo ang karapatan mo kuya. Kasal naman pala kayo. Bawin mo ang asawa mo. May anak na kayo. Saad pa ng babae. Halos hindi na maproseso ng utak ko mga sinasabi nila. Tango na lang ako ng tango sa kanila dahil hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Bakit nagawa sa akin ito ng asawa ko? Anong maling nagawa ko sa kanya? Wala akong ipinakita sa kanyang maaaring niyang ikagalit. Lahat ng ikabubuti niya ginawa ko. Siya ang inuuna ko sa lahat bago ang sarili ko. Tapos ito pang igaganti niya.
Kung kailan nagkaroon kami ng anak, saka nangyari ito. Sa kanya ko iniwan ng walang paalam. Iniwan niya kami ng anak niya. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kwarto. Ang alam ko lang, nabibingi ako sa mga naririnig ko. Para na akong mababaliw nito. Tama nga sabi na mag-asawa. Kailangan ko ng lakas at tibay ng loob ngayon para sa anak ko. At wag ko daw ipakita ang kahinaan ko dahil yun daw ang sasamantalahin ng kalaban ko para bumagsak ako. Para sa anak ko, pipilitin kong maging matatag. Siya ang gagawin kong inspirasyon ko sa buhay. Palalakihin ko siya na may gininto ang puso at takot sa Diyos. Lahat ng mabubuting asal ituturo ko sa kanya. Kahit wala ang kanyang ina, kakayanin namin ito. Oh, nasan si Amara? Pinuntahan mo na ba siya sa kwarto niya? Hindi ba sabi mo isasama mo siya para makita ang anak niyo? Sunod-sunod na tanong sa akin ng kaibigan ko. Dahil wala pa rin ako sa sarili ko sa pag-iwan sa akin ng asawa ko. Parang tinanggalan ako ng isang paa sa nangyari. Anong nangyari? May problema ba? Tanong pa niya ulit nang hindi pa rin ako sumasagot. Carlo, iniwan na niya ako. Umalis na siya. Sumama na siya sa mga magulang niya. Litanya kong sunod-sunod. Halos maiyak ako habang inuusal ang mga katagang namumutawi sa aking bibig. Parang nawalan ako ng lakas. Hirap din akong huminga. Parang kinakapos ako ng hangin sa baga. Nasaan na mga pangako niyang binitiwan? Ngayon pa siya lumisan kung kailan kailangan namin siya ng anak namin. Baliwala lang ba sa kanya mga sinakripisyo namin ilang taon? Wala bang halaga sa kanya ang aming anak? Ang pinagsamahan namin? Anong ibig mong sabihing iniwan ka na ni Amara? Saan siya nagpunta? Baka naman umuwi lang siya sa kanila. Sandali, babalik din yun. Maghintay ka lang at huwag mag-isip ng negatibo. Pagpapalakas ng loob niya sa akin, pero wala na akong ibang maisip na dahilan kung bakit niya ito ginawa. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Malay mo'y pinagbigyan lang niya ang mama niya ngayon. Uuwi din yun sa'yo. Dagdag pa niya, kung ganoon nga dapat, nagpaalam siya sa akin. Papayag naman ako. Huwag lang yung aalis siya nang hindi ko alam. Kung babalik pa ba siya sa akin. Sa amin, ng anak ko. Tinanggap ko ng buong puso ang pag-iwan niya sa akin. Masakit man tanggapin pero kung yun ang gusto niya irerespeto ko. Hindi ko siya sinundan sa bahay nila dahil alam ko ipagtatabuyan lang nila ako. Basta mahalaga ngayon, kasama ko ang aking anak. Siya na lang ang tanging yaman at kaligayahan ko ngayon na wala na siya. Halos araw at gabi ako nagbabantay sa aking anak. Kahit sabihin pa ng doktor na hindi naman kailangan bantayan ko ang aking anak ng 24 oras. Madalas din ang mga kaibigan kong kadamay ko. Sila din ang pumapalit sa aking magbantay sa aking anak. Sir, magubad ka. Utos ng nurse ng aking anak pagpasok ko sa loob ng kwarto. What? Angil ko sa kanya at kunot-no ko siyang tiningnan pero mukha siyang seryoso sa iniuutos niya. Tanggalin mo ang pang-itas mong damit at tumiga ka dyan sa bed. Mataray na niyang utos. Siya naman ngayon ang nagsalubong ang kilay. Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, lumabas ka na. Mariin niyang asik sa akin. Maghuhubad ka o lalabas ka? Singhal niya ulit nang hindi ako kumilos. At matatalim ang mga matang tumingin sa akin. Fine! Asik ko na rin sa kanya. Hindi ko naman alam kung bakit niya ako pinaghuhubad. Huwag mong isiping interesado ako sa katawan mo. Halos araw-araw ko nakakakita ng hubad na katawan, mababae man o malalaki. Kaya kahit makita ko yan lahat, wala akong pakialam. Iisa lang namang meron kayo. Isang lawit at isang hiwa. Ano pa bang itatago niyo sa amin? Simula pa lang nag-aaral ako, alam ko na yan. Hanggang kaloob-looban ng tao. Latanya niya sabay irap sa akin. Ayan, magpunas kang mabuti ng katawan mo. Mukha, hanggang dyan sa tiyan mo. Utos niya sa akin at halos ibalibag niya ang puting towel na maliit sa aking mukha. Kaya sinunod ko na lang siya sa mga inuutos niya. Higa ka dyan, bilis. Mariing usal pa niya at itinuro ang kama malapit sa akin. Pinagmamasdan ko lang siya sa ginagawa niya. Nagpahid din siya ng alcohol sa braso at kinuha niya ang aking anak sa loob ng incubator. Oops, huwag kang babangon. Mariing singhal niya nang may kahinaan nang makita niya akong akmang babangon. Huwag na huwag kang magmamana kay daddy baby ha. Ang tigas ng bungo niya. Kausap niya sa aking anak na hawak-hawak na niya. Umingit na ito at ikinawag-kawag ang mga braso at paa.
Here's your daddy, baby. Malamig niyang wika sa aking anak. Pakitanggal ang mga kamay mo sa dibdib. Saad niya, kaya wala pag-aalinlangang ibinuka ko ng kaunti ang aking mga braso. Taas ang kamay. Utos niya ulit. Here he is. Anya at maingat niyang idinapa sa dibdib ko ang aking anak. Tanging diaper lang ang suot niya. Kumuha siya ng isang puting tela at kinadkad niya at ikinumot sa amin ng anak ko. Halos maluha ako sa tuwa nang mayakap ko ang aking anak. Itong unang pagkakataon kong mayayakap siya. Tanging kamay at paalang niya ang nahahawakan ko araw-araw. Ngayon, nahahagkan at nayayakap ko na siya. How do you feel? Nakangisi niyang tanong sa akin. Ngayon, may paiyak-iyak ka pa? Dagdag pang pangaasal niya. 30 minutes, mister. Anya, at naupo siya sa isang silya malapit sa amin. Okay, thank you. Halos garalgal kong usal. Pwede mong gawin yan sa bahay niyo. Siguraduhin mo lang na malinis ang katawan mo at huwag mo siyang tutulugan at baka mahulog siya. Lagot ka sa misis mo. Anya, ang sabi ng pedyan niya, pwede mo na siyang maiuwi bukas or the day after tomorrow. Malakas na daw siya at kakayanin na niya nang wala sa loob ng incubator. Pero kailangan mong ingatan siyang mabuti. Alam mo naman kung anong kulang niya. Si doktora na bahalang magpaliwanag sa iyo ng dapat gawin. Paglabas mo dito, daan ka na sa billing section para maihanda mo na ang pambayad mo. Mahabang wika niya. Bibigyan kita ng 20 minutes para masolo mo ang anak mo ngayon. At kung may tanong ka pa, siguro mas maganda kung si doktora na ang kausapin mo bukas ng umaga. Magdala ka na rin ng mga gamit ni baby pagbalik mo bukas. Dagdag pa niya at tumayo na. Ilang beses ko pang pinasadahan ng tingin ng buong kwarto namin ni Amara. Lahat yata ng alikabok, napunasan at nawalisan ko na. Maging ang sahig, kumikintab na rin sa kinang. Bilang paghahanda sa pag-uwi ng aking munting anghel. Maging ang bagong bili kong crib, pinunasan ko ring mabuti. Mamaya ang opisina ko naman, sa gym ang lilinisin ko. Dahil dun siya maglalagay sa araw. Gusto ko makita ang bawat galaw niya. Kailangan kong magpakananay at tatay sa kanya. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Poprotektahan ko siya sa mga taong gustong manakit sa kanya. Alam kong mahirap pero kakayanin kong mag-isa. Sipag ah, iba na talaga pagtatay na. Pang-aasar pa sa akin ni JR. Kanina pa nila ako tinutukso. Lahat kasi ng lumang equipments, ipinalabas ko sa bodega at nilinis. Balak kong gawing nursery ng anak ko sakaling paalisin na kami sa bahay ni Amara. Pero umaasa at naghihintay pa rin akong uuwi siya sa amin isang araw. Pero hanggat maaari, ayokong umalis. Marami kami magagandang alaala sa bahay niya. Maging ang kotse niya nasa akin. Bukas pag sinundo ko ang aking anak, gagamitin ko yun. Halos hindi ko mahawakan ang aking anak. Pinagpapasapasahan nila. Buti na lang hindi siya iyakin. Inayos ko na lang ang mga gamit niya at hinayaan na muna sila sa gusto nila. Alam kong mamaya lang matutulog na siya. Lakas ng kamandag mo, boss. Mukhang nakuha lahat sa iyo mula ulo hanggang paa. Pangaasar pa ni Rafael, kaya napangiti na lang ako dahil lahat naman ng nakakakita sa anak ko, iisang sinasabi, kamukha ko daw. Maawa na kayo sa anak ko. Bigyan niyo na ng katahimikan para makatulog. Usal ko dahil kanina pa naghihika pero ayaw nilang tigilan. Gumawa na rin kayo ng anak niyo nang hindi yung anak ko ang iniinis niyo. Dugtong ko pa sa kanila pero nagtawanan lang sila. Kala ko babae lang mahilig sa bata, maging sila din pala. Bantayan mong mabuti si Kenneth at wag na wag ka magpapapasok ng kahit sinong tao dito sa bahay nang hindi ko alam, lalo na't wala ako. Mariin kong bilin kay Emma, ang yaya ng anak kong kapitbahay daw ni Wancho. Kung may magpilit pumasok, tawagan mo si Wancho o kahit sinong tao sa gym para masamahan ka. Dagdag ko pa, kailangan ko masiguro ang kaligtasan ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala, sir. Aalagaan ko po siya na parang anak ko na rin. Tugon niya sa akin. Mukha naman siyang mapagkakatiwalaan at alam kong hindi ako bibigyan ni Wancho ng may masamang pag-uugali. Nagpabili na lang siya sa akin ng folding bed para sa sala na lang daw siya matutulog dahil iisa lang naman ang kwarto dito. Mayroon namang maliit na kwarto sa tabi ng kwarto namin pero ginawang bodega iyon ni Amara. Hindi ko naman mapakialaman dahil hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga
gamit niyang nakatambak doon. Araw-araw, dito naglalagay sa opisina ko ang aking anak. Minsan, iniistorbo nila Carlos sa pagtulog dahil gusto daw nilang kargahin kaya sanay na sanay ng aking anak na kung sino-sinong nakakasama. Tulad ngayon, sila Andre naman na naghahalinlinan sa pagkarga sa anak ko. Hindi ko naman sila masawata dahil mukhang tuwang-tuwa naman ang aking anak. Mulat na mulat ang kanyang mga matang pinagmamasdan ng mga kaibigan ni Andre. Mag-iisang buwan na ganito kami ng anak ko. Hanggang ngayon wala pa rin akong balita sa asawa ko kung uuwi pa ba siya o sadyang kinalimutan na niya kaming mag-ama. Medyo bumibigat na rin ang timbang niya. Marunong na rin siyang ngumiti. Alam kong nangungulila ang aming anak sa kalinga ng isang ina, pero sadyang wala akong magagawa kung ayaw na niya sa amin. Sana naman maalala pa rin niyang may naghihintay sa kanya. Nandito kami ng anak niyang umaasang babalikan niya kami. Masakit man pero kung ayaw na niya sa amin, tatanggapin ko. Lagi kong kalong ang aking anak pag nagbabasa ako ng libro. Halos hindi ko na siya binibitawan dahil mamaya sila Carlos na naman ang kakarga sa kanya. Tulad ngayon, wala ang yaya niya. Umuwi ito para mabisita daw ang nanay nitong may sakit. Tahimik lang naman ang anak ko at hindi gaanong umiiyak. Siguro naiintindihan niya ang sitwasyon namin kahit hindi ako magsalita. Dahil simula bukas, ang yaya na niya ang palagi niyang makakasama. Malapit na ang final exam namin. Kailangan ko mag-concentrate mabuti dahil dito malalaman kung anong place ko sa honor. Maging sa bar exam ko, kailangan ko rin paghandaan. Kailangan kong mag-review mabuti dahil dito nakasalalay ang kinabukasan namin ng anak ko. Tandaan mo ang bili namin. Huwag na huwag kang aalis ng bahay nang hindi namin alam. Nang hindi kami kasama. At huwag na huwag ka nang makikipagkita sa lalaking iyon dahil nakita namin siyang may kasama ng ibang babae. Ipinagpalit ka na niya sa iba at mukhang mas mayaman pa sa'yo. Hiyaw pa ni mama sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko ba silang paniwalaan. Kung totoo ba ang sinasabi nila pero kilala ko ang asawa ko. Gusto ko malaman ang katotohanan at kung ipinagpalit na ba ako ng aking asawa sa iba. Kailangan ko pa rin siya makausap para sa anak namin. Masakit tanggapin pero kung yun ang kagustuhan niya, hindi ko pagpipilitan ang sarili ko sa kanya. Ang importante sa akin ngayon, ang aking anak. Namimiss ko na siya. Simula nang ilabas ko siya, hindi ko pa siya nakikita. Hindi ako pinapayagan nila papa na makita ko siya. Nagising na lang akong wala na siya sa aking tiyan. Ayaw nila akong dalhin sa kwarto ng anak ko kahit nagmamakaawa na ako. Hanggang sa dinugo na ako, hindi pa rin sila pumayag. Ano ba talagang dahilan nila? May nililihim ba sila sa akin? Malaman ko lang kung ano itinatago niyo sa akin. Sabihin niyo ng suwail akong anak. Mas pipiliin ko pa rin na mag-ama ko. Piping bulong ko sa isipan ko. Nana, si Mang, lalabas lang ako sandali. Bibili lang ako ng napkin. Naubusan na pala ako. Paalam ko sa kasambahay namin. Dahil nakita ko umalis sila papa at mama. Gusto ko malaman kung anong tinatago nila sa akin. Ako na lang ang bibili kung anong kailangan mo. Dito ka na lang sa bahay. Saad niya pero hindi ko siya pinansin dahil desidido na akong takasan ng lihim ang mga magulang ko. Kung bakit ganoon na lang ang galit nila sa asawa ko at wala silang pakialam kung masira man ang buhay namin. Kuya, pakisundan na lang po yung kotseng itim. Utos ko sa driver. Buti na lang at may nagdaan na taxi kaya nakasakay ako agad. Pakubli-kubli pa ako habang sinusundan sila, mama at papa. Isang hindi gaano kalakihang restaurant ang pinasok nila malapit sa sports club. Magandang ambience. Ilang beses na rin ako nakapasok dito noong nasa college pa ako, kasama ang aking mga kaibigan. Natanaw ko silang naupo sa pang-apatang upuang lamesa, malapit sa may halaman at nagpalingalinga pa na parang may kamiting. Hindi nagtagal, isang may katangkarang lalaki ang umupo din sa isang bangko sa harap nila. Pamilyar sa akin ang itsura niya pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita at kung sino siya. Marahil ito ang hinihintay nila kaya maingat ako naglakad patungo sa may halaman malapit sa kanila upang marinig ang pag-uusapan nila. Ang usapan natin, babayaran niyo ang mga utang niyo. Hindi ko sinabing pambayad niyo ang anak niyo may asawa at anak na. Anong akala niyo sa akin? Tagasalo? Marami akong babaeng makukuha sa isang pitik lang ng daliri ko. Masigit pa sa anak niyo. Mga magaganda at wala pang karanasan. Hindi rin ako tumatanggap ng babaeng pambayad utang. Kung
Kung perang inutang, pera din ang kailangang ibayad. At huwag niyong sirain ang buhay ng anak niyo dahil kilala ko ang asawa niya at ayaw ko ng iskandalo. Mariing asik nitong dinig na dinig niya. Halos mangatog ang buong katawan niya sa mga narinig. Buti na lang, hindi siya nakita ng mga ito. Kaya ba pilit siyang ibinibigay sa Suarez na iyon dahil may utang ang mga magulang niya dito? Gusto niyang makausap ang lalaki. Gusto niyang malaman kung bakit nagkautang ang mga ito sa lalaki. Saan dinala ng mga magulang niya ang pera? Binibigyan naman niya ito ng pera. Regular siyang nagda-deposit sa bank account ng mga ito para hindi na siya guluhin ng mga ito. Wala din siyang alam na pagkakagastusan ng mga ito ng malaking halaga. Saan dinala ng mga ito ang pera? Dahan-dahan siyang umalis sa pinagkukublihan. Maingat at walang kilatis siyang naglakad palayo sa lugar. Buti na lang at sinundan niya ang mga magulang. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa natuklasan. Paanong nagagawa ng mga magulang niyang ipambayad utang siya? May asawa at anak na siya at kapapanganak pa lang niya. Anong klase mga magulang kayo? Bulong niya at nagmamadaling lumabas ng building. Agad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa malapit na mall. Gusto muna niyang mapag-isa. Gusto niyang maglibang kahit saglit lang para mapakalma ang sarili. Buo na ang desisyon niya. Kailangan na lang niya makausap ang mga magulang at ang lalaking kausap ng mga ito kanina. Hindi niya hayaang masira ng mga magulang niya ang sarili niyang pamilya. Kailangan niya makausap ang asawa. Naguguluhan pa rin siya hanggang ngayon. Sino nga bang uunahin niyang kausapin? Ang asawa o ang mga magulang niya? O ang lalaking kausap ng mga ito kanina? Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa bahay, kaya nawalan siya ng balanse at natumba. Bagsak siya sa marmol sa sahig ng bahay nila. Agad ding lumambong ang kanyang mga mata sa luha dahil sa pag-iinit ng mukha. Idagdag pa ang sakit ng balakang nang sumadlak siya. Nalilisik ng mga mata ng mga magulang ang nakatunghay sa kanya. Saan ka galing na walang hiya ka? Nakipagtagpo ka na naman sa lalaki mo? Kabilin-bilinan kung huwag kang aalis? Halos maglabasan ng litid sa leeg ng ama sa pagsigaw sa kanya. Pero nagpilit pa rin siyang tumayo upang salubungin ang matatalim nitong titig. May binili lang po ako sa drugstore. Malumanay niyang wika. Hindi niya kailangang magpa-epekto sa mga ito. Nilingon pa niya sa may paanan ng dalang paper bag na may tatak ng kilalang drugstore. Bumili? Sikmat din ang kanyang ina. Kanina ka pa daw umalis. Bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka nagpunta? Sa lalaki mo, hindi ba? Sigaw nito sa mukha niya. Ano bang problema kung pumunta man ako sa mag-ama ko? Isang malutong na sampal ulit ang dumapo sa pisngi niya na pumutol sa pangangatwiran niya. Siguro, binigyan mo na naman ng pera ang lalaki mo. Pagdating sa lalaki mo, lahat ibinibigay mo. Muli nitong sigaw sa kanya, kaya wala na siyang nagawa kung hindi iwanan ng mga ito at nagtatakbo siyang tinungo ang kwarto. Agad din niyang inilak ang pinto pagpasok niya dito. Gusto man niyang isumbat sa mga ito mga natuklasan pero naisip niyang kailangan muna niyang makausap ang lalaki at linawin ang lahat. Pagplanuhan ng mga dapat gawin. Hindi din niya akalaing isusumbong siya ng kasambahay nila. Dati-rati, kakampi niya ito. Ngayon kalaban na pala niya. Kitang-kita niya ang pagngisi nito kanina. Pumasok na lang siya sa CR para maligo. Mahapdi na rin ang sugat niya sa labi. Pumutok ito kaninang sinampal siya ng papa niya. Pinangalawahan pa ng mama niya kaya nadagdagan pa ang sakit at mas lalong lumaki ang sugat. Maging ang braso niya namumula at nagkapasa na rin. Ang binti niyang tumama sa matigas na bagay. Masakit din at nag-iiba na rin ang kulay. Ilang beses na ba niyang natikman ang lupit ng kamao ng mga magulang? Noong bata pa siya, madalas siyang sakta ng mga ito. Kaya nga natuto siyang mabuhay na tanging ang yaya lang niya ang kasama at nang umalis na ang yaya niya, ang lola na lang niya ang kakampi niya. Ngayon wala na siyang kakampi, kaya naisip niyang asawa. Ito na lang ang tanging taong kakampi niya kung sakali, pero may ibang babae na raw ito ayon pa sa mga magulang niya. Anong ginagawa mo dito sa labas? May pinaplano ka na naman ba? Makikipagtagpo ka na naman ba sa lalaki mo? Pagtatalakpan ng kanyang ina nang makita siyang nag-iisa sa hardin nila. Inaninag muna niya ang suot na damit bago niya nilingon ang kanyang ina. Kaagapay nito ang kanyang ama. Gusto ko lang makasagap ng sariwang hangin, kaya dito ako nagpapahinga. Anong masama doon? Singhal na niya sa mga ito at sumimsim ng kape sa tasa niya.
Padabog naman siyang iniwan ng mga ito. Alam niyang may lakad na naman ang mga magulang at hindi na niya alam ang mga plano ng mga ito laban sa kanilang mag-asawa. Buo na ang pasyon niya. Kumukuha na lang siya ng tiyempo. Wala naman siyang ibang maasahan dahil lahat ng tao sa bahay nila ang tingin sa kanya isang kriminal. Nakiramdam pa siya sa paligid. Makaraang matanaw niyang lumabas na ng gate ang kotse ng mga magulang. Pumasok siya sa kusina, dala ang pinagkainan. Inilapag niya ang tray na dala sa sink at muling lumabas ng bahay. Sa likod bahay na siya nagdaan at lahat ng halaman na madaan ay tinatanggalan niya ng tuyong dahon habang matalas na nakikiramdam sa paligid. At nang makaabot siya sa gate, patuloy lang siya sa ginagawa. Isang lingon pa ang ginawa niya at maingat na binuksan ang maliit na gate. Takbo, lakad na may pagmamadali ang ginawa niya. Malakas din ang tahip ng kanyang dibdib dahil pag nakita siya ng mga magulang, baka hindi na siya makalabas ng kwarto niya. Hindi niya alintana ang mga mata ng mga taong nakasunod sa kanya ang tingin. Hiling lang niya makarating siya sa lugar kung saan alam niyang ligtas siya. Dinig kong bumukas ang pinto ng opisina ko. Hindi ko na pinag-aksayahan pa itong lingunin. Sanay na akong pumapasok ang mga kasamahan ko dito nang hindi kumakatok dahil nagigising ang aking anak. Hindi din sila basta-basta papasok dito kung hindi importante ang sasabihin. Patuloy lang ako sa pagbabasa at pagmememorya ng nilalaman ng libro habang bahagya ko pang tinatapik-tapik ang hita ng aking anak dahil simula pa lang kanina ang hirap na niyang patulugin. Pwede ko bang makarga si baby Kenneth? Tinig na matagal ko nang kinasasabikan. Nag-angat ako ng paningin at tumambad sa harapan ko ang mukha niya. Magulo pa ang kanyang buhok, malalalim at namamaga ang kanyang mga mata. Nangingitim din ang palibot nito. May sugat din siya sa gilid ng itaas ng labi. Namamaga din ang kabilang pisngi niya. Isang faded maong, jeans at may kaluwagang puting t-shirt lang ang suot niya. Nakapambahay lang at mukhang bagong gising lang siya. Maging ang tsinelas niyang suot, pambahay lang din. Halos mapamura ako sa nakikitang itsura niya. Sinong nanakit sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Bakit ngayon lang siya nagpakita sa amin? Sunod-sunod kong tanong sa isipan ko dahil hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko na siya. At ngayon namumula na ang kanyang mga matang nakatitig sa aming anak. Nagbabanta ng pagbalong ng luha. Pag-iyak ng anak namin ang nagpagising sa tuloy kong pag-iisip. Marahil naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Kaya agad ko siyang niyuko sa kandungan ko pero agad din niyang pinangko ang anak namin nang hindi na niya hinintay ang permiso ko. Mabini siyang naglakad patungo sa couch sa harapan ko. Don't cry, baby. Mommy's here na. I'm so sorry. Ayun lang si mommy. Did you miss me? Don't cry na, baby. Mommy will never leave you again, promise. Sunod-sunod niyang anas sa anak namin. Garalgal din ang boses niya dahil sa pag-iyak. Mahigpit niya itong niyakap at pinupog ng halik sa muka hanggang leeg. Alam kong sabik na sabik siya sa anak namin. I love you, baby Kenneth. Always remember na mahal ka ni mommy. You smell good, baby. Ang bango-bango naman ng baby ko. Nakangiti niyang usal habang umiiyak. Buti na lang at bagong paligo ang anak namin. Pasimple ko pa silang pinagmamasdan na mag-ina. Mukhang tahimik lang ang aming anak at nakatitig lang sa kanya. Talagang iba pag ina na ang may karga sa anak. Humahaplos din ang maliit na kamay ng aming anak sa pisngi niya. Kaya napapangiti ako dahil kilalang kilala niya ang kanyang ina. Are you hungry na, baby? Oh, my little baby is hungry na. Usal pa niya nang umiyak na ito. Tatayo na sana ako para kunin ang mga feeding bottles niya pero kita kong mabini niyang itinaas ang may kaluwagan niyang t-shirt matapos siyang tumalikod ng bahagya sa gawi ko. Para namang isang taong hindi pinakain ng aming anak dahil kung makasisid siya sa dibdib ng kanyang ina, halos sip-sip na niya ito ng buo. Nakahawak pa ang dalawa niyang kamay dito na parang aagawan ko siya. Kita ko rin ang punong dibdib ng aking asawa, kaya nag-init tuloy ang aking pakiramdam. Tom, may kagaw na ako. Bulong ko at tumayo na lang para bigyan silang mag-ina ng privacy. May ngiti sa mga labi akong lumabas ng opisina ko dahil sa wakas umuwi na rin ang asawa ko. At dinig ko sinasabi niya sa anak namin kanina
Hinding-hindi na daw niya kami iiwan. Mahal na mahal daw niya kami. O baka ang anak lang namin. Ang ngiti sa labi ko kanina ay napalitan ng seryosong aura dahil sa isang babaeng papalapit sa akin na halos wala nang saplot sa katawan. Meron naman kaming notice kung anong dapat isuot ng mga nag-fitness. Pero ewan ko kung bakit ang hirap umintindi ng isang ito. Buti na lang at marespeto sa babae ang mga kasamahan ko dito. Hi! Bati niya sa akin at ikinawit pa niya ang braso sa braso ko sabay kintal ng halik sa pisngi ko. Halos mapamura ako sa ginawa niya at nilingon ang pinto ng opisina ko. Akala ko hindi ka nalalabas ng opisina mo. Kanina pa kita iniintay. Wika niya kaya napakunot-no ako at napatanong. Bakit niya ako hinihintay? Wala naman akong natatandaang may usapan kami. Marami lang ako tinatapos na trabaho at ayokong may istorbo pang may ginagawa ako. Anikot pinalis ang nakapulupot niyang kamay sa braso ko. Pero wrong moves yata ako dahil sa bewang ko naman pumulupot ang mga kamay niya. Ayaw naman nila akong payagang pumasok dyan sa opisina mo. Baka naman pwedeng sabihan mo sila na pwede naman akong pumasok sa office mo. Malambing niyang pakiusap sa akin. Hindi talaga ako nagpapapasok na ibang tao sa loob ng opisina ko. Kung may kailangan ka o gustong sabihin, pwede naman dito na lang sa gym. Dito ko kinakausap ang mga customers namin at hindi sa office ko. Meron din kaming mini garden doon at may mga mesa at bangkong pwedeng upuan pag may kinakausap ako. Malumanay kong wika. Ang asawa ko lang ang may karapatang maglabas-masok sa opisina ko bukod sa mga staff ko dito. Lalo ngayong nasa loob ang asawa at anak ko. Labas naman tayo. Puro ka na lang trabaho. Maglibang ka naman paminsan-minsan. Pasyal naman tayo. Nangaakit niyang wika, kaya naiiling na lang ako. Bakit may mga babaeng kahit hindi mo pinapansin, pilit pa rin ipinagsisiksikan ng sarili sa'yo? Lahat ng para ay ginagawa kahit nagmumukha na silang desperada. Muli kong pinasadahan ng tingin ang buong gymnasium, kung ano pa ang dapat kong gawin. Nakausap ko na ang halos lahat ng nag-exercise. Abala naman sila Carlos sa mga tinetrend nilang kabataan na sasali daw sa isang competition. Last year, nag-champion ang mga tinetrain nila sa karate-do at kickboxing kaya mas lalong nakilala ang aming gym at dumami ang aming kliyente. Sana manalo ulit ang mga kabataang ito. Mataman lang silang nakikinig ng mga sinasabi nila Carlos. Naglakad na ako patungo sa opisina ko pero bago pa ako makarating sa pinakabukanan nito, bumukas na ang pinto at iniluwa ang aking mag-ina. Yakap pa rin niya ang anak naming himbing nang natutulog sa mga braso niya. Diretso lang siyang naglakad at nilampasan ako. Nakasukbit sa balikat niya ang bag na may lamang mga gamit ng anak namin. Sinundan ko lang siya ng tingin at nagmamadali na rin pumasok sa opisina ko para kunin ang mga gamit ko. Kailangan ko pang gumayak para makapasok sa eskwela. Kailangan ko ding magluto ng pananghalian namin. Pagpasok ko sa bahay namin, hindi ko na sila nakita sa sala. Marahil, pumasok na sila sa kwarto dahil nakita ko pa ang tsinelas niya sa may pinto. Nagtuloy na lang ako sa kusina para ihanda ang lulutuin ko. Nagsalang na rin ako ng sinaing at naghiwa ng mga isasahog sa lulutuin ko. Ako na lang magluluto. Gumaya ka na lang sa pagpasok mo. Malumanay niyang saad. Bagong paligo na siya. Amoy na amoy ko ang ginamit niyang shampoo at body wash. Maging ang init ng sigaw ng katawan niya ay ramdam na ramdam ko. Gusto ko siyang yakapin at talikan pero pinipigilan ko ang aking sarili. Gusto ko munang turuan ng leksyon siya sa pag-iwan niya sa amin ng anak namin. Nagsuot na siya ng apron at kinuha na niya ang mga sangkap na nasa harapan ko kaya wala na akong nagawa kung hindi ipaubaya na sa kanya. Iniwan ko na siya nang hindi nagsasalita. Wala na rin naman na siyang binitiwang salita. Kain na. Maikling anyaya niya pagpasok ko sa kusina. Nakahain na rin ang iniluto niyang sinigang na ribs ng baboy. Sinandukan pa niya ako ng kanin sa aking plato at binigyan ng ulam. Gusto ko magdiwang sa saya dahil sa ginagawa niya pero pigil na pigil ang aking emosyon. May kasalanan pa siya. Dapat magpaliwanag siya kung bakit niya kami iniwan. Pero tahimik lang siyang umupo sa tabi ko at kumain ng hindi umiimik. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit bigla na lang siyang nagbago? Pipingbulong ko sa isipan ko at nagpatuloy na sa pagkain. Pumasok ako sa kwarto naming tulog na siya. Nakatabi sa gilid ng kama malapit sa kanya ang crib ng anak namin.
Nakapalusot ang isang kamay niya sa pagitan ng rehas ng crib at nakahawak sa isang kamay ng anak namin. May bakas din ang natuyong luha sa kanyang pisngi. Nasasaktan ako sa nakikita ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Ayaw naman niya magsalita. Ito ang unang gabing makakasama namin siya ng anak namin. Sino bang nanakit sa kanya? Bakit siya sinakta ng mga ito? Ayoko magbintang hanggat maaari pero isa lang ang alam kong may gawa nito sa kanya. Pag napatunayan ko lang na sila ang nanakit sa asawa ko, kapwa tawad kami. Poprotektahan ko ang aking mag-ina. Simula nang umuwi siya sa amin, mag-iisang linggo na ngayon. Lagi siyang walang imik, ganoon din ako. Hindi na kami tulad ng dati na nagkukwentuhan na nangyari sa amin sa loob na maghapon bago matulog. Ngayon, nagpapakiramdaman na lang kami. At walang gustong magsalita at kung may magsasalita man sa amin, magtatanong lang, wala nang iba. Nahilot ko na lang ang sentido ko dahil sumasakit na ang aking ulo. Idagdag pa ang mga school project at faces ko dahil next month, graduation na namin.